Magandang araw sa lahat ng tagapakinig dito sa Tamoxki TV. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang batang bilyonaryo na sa murang edad ay hinarap ang pinakamatinding hamon sa kanyang buhay. Ang karamdamang unti-unting umuubos sa kanyang lakas. Kung saan, maging ang pinakamagagaling at pinakamayayamang doktor sa buong mundo ay sumuko na at sinabing wala na itong pag-asa. Ngunit sa likod ng bilyong-bilyong kayamanan, sino ang mag-aakala na ang lunas ay magmumula sa isang bagay na madalas nating baliwalain? Isang misteryo na magpapabago sa kapalaran ng kanilang pamilya. Kaya naman, huwag kayong kukurap dahil sa kwentong ito. Sabay-sabay nating tutuklasin kung paano naganap ang isang himala na sumalungat sa batas ng siyensya. Bago tayo magpatuloy sa kwento ay maaari po ba akong makahingi ng isang subscribe at like sa kwentong ito? At sana po ay dumating sa inyo ang napakalaking blessings. Kaya hindi ko na po patatagalin ang ating kwento. Tara po at simulan na po natin. Sa isang napakalawak at napakahimig na subdivision sa lalawigan ng Rizal, nakatayo ang isang mansyong gawa sa purong simento, salamin at ginto. Ito ang tahanan ng pamilya Ledesma. Ang pamilyang ito ang nagmamay-ari ng pinakamalaking kumpanya ng enerhiya at real estate sa bansa. Ngunit sa loob ng napakagandang bahay na ito, walang maririnig na tawanan. Ang tanging tunog na umaalingaw-ngaw gabi-gabi ay ang tunog ng mga modernong makinaryang medical na nakakabit sa isang 8 taong gulang na batang lalaki. Siya ay walang iba kundi si Kent. Sa kabila ng pagiging tagapagmana ng bilyong-bilyong ari-arian, si Kent ang itinuturing na pinakamalungkot na bata. Ulila na siya sa ama at ina. Noong siya ay 3 taong gulang pa lamang, isang aksidente sa himpapawid ang kumuha sa buhay ng kanyang mga magulang. Ang tanging kasama na lamang niya sa buhay ngayon ay ang kanyang mapagmahal na lolo na si Don Orlan Ledesma. Si Don Orlan ang tumayong ama, ina at tagapagtanggol ni Kenta. Lahat ng luho, lahat ng laruan at lahat ng kaginawaan ay naibigay na matanda sa kanyang apo. Ngunit may isang bagay na hindi mabili ng pera ni Don Orlan, ang kalusugan ng bata. Isang pambihirang karamdaman sa dugo ang dumapo kay Kent na unti-unting nagpapahina sa kanyang mga kalamnan at organo. Narito tayo ngayon sa loob ng kwarto ni Kent, kung saan pinalilibutan siya ng 300 doktor na binayaran ni Don Orlan ng milyong-milyong piso para lamang makahanap ng lunas. Ngunit sa pagkakataong ito, madilim ang mukha ng mga eksperto. Don Orlan, we have done everything within the bounds of modern medicine. We flew in the best equipment from Germany and Japan. But his body is no longer responding to the treatment. His organs are tired. No, Dr. Kenneth. Nonsense. Magkano pa bang kailangan nyo? Sasagutin ko ang doble, triple, o kahit magkano. Dali natin siya sa Amerika o kahit sa Switzerland. Sabihin nyo lang kung magkano. It's not about the money anymore, sir. Technology has its limits. If we force more procedures, it will only cause him more discomfort. We suggest, just make his remaining days as peaceful as possible. We are deeply sorry. Parang gumuho ang mundo ni Don Orlan sa kanyang narinig. Ang mga doktor na itinuturing na pinakamagaling sa buong mundo ay opisyal nang sumuko. Umalis sa mga doktor dala ang kanilang mga mamahaling gamit na nag-iwan ng isang malaking katahimikan sa loob ng mansyon. Lumapit si Don Orlan sa kama ng kanyang apo. Tiningnan niya ang maputlang mukha ni Kent na kahit may sakit ay nagpilit ng umiti nang makita ang kanyang lolo. Lolo, wag na po kayong umiyak. Naririnig ko po ang mga doktor kanina. Okay lang po ako. Hindi na po ba ako gagaling? Huwag mong iisipin yan, apo. Magiging maayos ang lahat. Gagawa si Lolo ng paraan. Walang hindi kayang bilhin o gawin ng Lolo para sa'yo. Matulog ka muna, ha?
Nang makatulog si Kenta, lumabas si Don Orlan sa silid. Hindi niya kayang tanggapin ang hatol ng mga doktor. Hindi niya hayaang mawala ang nag-iisang alaala ng kanyang mga yumao ng anak. Tinawag niya ang kanyang pinagkakatiwalaang personal assistant at mayordomo sa bahay. Walang iba kundi si Tomas. Tomas, maglabas ka ng patalastas sa lahat ng pahayagan, sa internet, sa telebisyon. Mag-aalok ako ng 500 milyong piso sa sinumang tao, doktor man, albularyo, o kahit sinong may kakaibang kaalaman na makakapagpagaling sa aking apo. Walang tanong-tanong, ibibigay ko ang pera basta makita kong tumayo at tumakmuli si Kenta. Pero Don Orlan, baka dagsain tayo ng mga mapagsamantala at mga manluloko niyan. Maraming tao ang gaman sa pera ngayon lalo na't ganyang kalaking halaga ang nakataya. Wala akong pakialam, Tomas. Kung kailangan kong kausapin ang 1,000 manloloko para mahanap ang isang totoong lunas, gagawin ko. Gawin mo ang utos ko. Ngayon din. At ganoon nga ang nangyari. Mabilis na kumalat sa buong bansa at maging sa buong mundo ang balita tungkol sa ang gantimpala ng mga Ledesma. 500 milyong piso para sa buhay ng batang bilyonaryo. Dahil dito, nagbago ang takbo ng buhay sa mansyon. Araw-araw ay daan-daang tao ang pumipila sa labas ng kanilang malaking gate. May mga lehitimong doktor mula sa ibang bansa na may dalang mga eksperimentong gamot. May mga tradisyonal na manggagamot na may dalang mga ugat ng puno at kakaibang likido. At may mga taong nagpapakilala na may kapangyarihan di umano silang magpahilom. Ngunit lumipas ang 2 linggo. Walang nagbago. Sa halip na bumuti, lalong nanghina si Kent dahil sa iba't ibang gamot at ritual na sinubukan sa kanya. Ang kanyang balat ay naging mas maputla at ang kanyang paghinga ay lalong naging mababaw. Halos mawala na rin ang pag-asa si Don Orlan. Gabi-gabi siyang lumuluwas sa kanyang silid-aklatan habang nakatitig sa litrato ng kanyang pamilya. Isang gabi, habang natutulog ang buong mansyon, nagising si Kent dahil sa isang kakaibang pakiramdam. Hindi ito ang sakit na karaniwan niyang nararamdaman sa kanyang katawan, kundi isang pakiramdam na tila may tumatawag sa kanya mula sa labas ng kanyang bintana. Ang kwarto ni Kent ay nasa 2nd palapag at may malaking balkonahe na nakaharap sa malawak na hardin at sa madilim na kagubatan sa likod ng kanilang ari-arian. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, nakaramdam si Kent ng biglang lakas upang ibaba ang kanyang mga paa mula sa kama. Dahan-dahan niyang hinugot ang maliit na suwero na nakabit sa kanyang kamay. Isang bagay na hindi niya kailanman nagawa rito. Sa ilalim ng liwanag ng kabilugan ng buwan, lumakad siya patungo sa salaming pinto ng balkonahe. Binuksan niya ito at lumabas ang malamig na hangin ng gabi. Doon, sa may gilid ng rehas ng balkonahe, may napansin si Kenta. Isang bagay na hindi niya inaasahang makikita sa ganong oras ng gabi. Isang bagay na biglang nagpatibok ng mabilis sa kanyang puso at nagpadilat sa kanyang mga mata sa gulat. Ano kaya ang nakita ng batang bilyonaryo sa balkonaheng iyon na hindi napansin ng mga gwardya o ng kanyang lolo Orlan? At ito na kaya ang simula ng kanyang paggaling o ito ang magdadala sa kanya ng isang mas malalim na misteryo? Sa labas ng balkonahe, habang sumasayaw ang malamig na hangin ng gabi, nanlaki ang mga mata ng batang bilyonaryo. Doon sa ibabaw ng marmol na rehas, nakadapo ang isang ibon. Ngunit hindi ito ordinaryong ibon na madalas makita sa mga puno ng Rizal. Ang ibong ito ay may sukat na tulad ng isang agila. Ngunit ang kanyang mga balahibo ay may kulay na tila pinaghalong ginto at pilak na kumikinang kapag tinatamaan ng liwanag ng buwan. Ang pinakamapagpigil hiningang bahagi ay ang kanyang mga mata. Kulay asul na parang mamahaling hiyas at tila may taglay na talino ng isang tao. Sa halip na matakot, nakaramdam si Kent ng isang kakaibang kalmado sa kanyang puso. Ang ibon ay hindi lumipad palayo nang lumapit ang bata. Sa halip, ikinalat nito ang kanyang mga pakpak ng bahagya at yumuko, na tila nagbibigay galang sa batang bilyonaryo.
Ang ganda mo naman. Saan ka nang galing? Bakit ka nandito sa kwarto ko? Walang boses na lumabas sa ibon. Ngunit naglabas ito ng isang napakagandang huni. Isang tunog na parang musika mula sa isang harpa. Sa bawat nota ng huni ng ibon, naramdaman ni Kent na may parang mainit na enerhiya ang dumadaloy sa kanyang nangihinang katawan. Ang dati niyang mabigat na paghinga ay biglang naging magaan. Lumapit palalo si Kent at dahan-dahang itinaas ang kanyang maliit na kamay upang hawakan ang makintab na balahibo nito. Ngunit bago pa man dumikit ang kanyang mga daliri, biglang gumalaw ang ibon. May ibinaba ito mula sa kanyang tuka patungo sa sahig ng balkonahe. Isang maliit na prutas na kulay lila na parang kristal sa kinang. Pagkatapos nito, tumitig ang ibon sa mga mata ni Kent. Muling humuni ng isang beses at mabilis na lumipad patungo sa madilim na kagubatan sa likod ng mansyon. "Sandali! Huwag ka munang umalis!" Ngunit nawala na ang ibon sa kadiliman. Tanging ang maliit at kumikinang na prutas na lila ang naiwan sa sahig. Dahil sa pag-akit sa ganda nito, pinulot ito ni Kent. Sa hindi maipaliwanag na udyok ng kanyang isipan, isinubo niya ang prutas at kinain ito. Ang lasa nito ay parang sariwang tubig ulan na may matamis ng pulot. Pagkatapos malunok ang prutas, nakaramdam si Kent ng labis na antok. Bumalik siya sa kanyang kama, naiga at agad na nakatulog ng mahimbing. Ang pinakamahimbing na tulog na naranasan niya sa loob ng maraming taon. Kinaumagahan, maagang nagising si Don Orlan. Tulad ng dati, ang una niyang ginagawa ay ang bisitahin ng kanyang apo upang tingnan kung may pagbabago rito. Kasama niya si Tomas at ang dalawang natitirang nurse na nagbabantay sa mga makinarya. Ngunit pagkabukas pa lamang ng pinto ng kwarto, laking gulat nila nang makitang walang tao sa kama. Ang mga swero at monitor ay nakanganga at patay. "Tomas, nasaan si Kent? Nasaan ang apo ko? Anong nangyari rito?" Hindi ko po alam, Don Orlan. Ang mga gwardya ay nasa labas naman buong magdamag." Sa gitna ng kanilang pagpapanik, nakarinig sila ng isang tunog mula sa banyong bahagi ng malawak na silid. Bumukas ang pinto nito at doon ay lumabas si Kent. Ngunit hindi na ito ang Kent kahapon na nakaupo sa gulong o kailangang alalayan. Ang Kent na nakatayo sa harap nila ngayon ay may masiglang mukha. Namumula ang mga pisngi at may ngiti sa mga labi. "Lolo, magandang umaga po. Nagugutom po ako. Gusto ko po ng maraming pagkain ngayon." Kent, apo, nakakatayo ka. Anong nangyari?" Agad na niyakap ni Don Orlan ang kanyang apo. Habang si Tomas naman ay mabilis na tinawag ang mga doktor na malapit sa lugar upang suriin ang bata. Sa loob ng 2 oras, bumalik si Dr. Kenneth at ang kanyang mga kasamahan. Hindi sila makapaniwala sa kanilang mga nakikita. Ginamitan nila si Kent ng lahat ng uri ng pagsusuri, mula sa dugo hanggang sa x-ray. Habang naghihintay si Don Orlan sa labas ng silid ng pagsusuri, pabalik-balik siya sa paglalakad. Kinakabahan kung ito ba ay panandaliang lakas lamang o isang totoong himala. Lumabas si Dr. Kenneth na hawak ang mga papeles ng resulta. Ang kanyang muka ay puno ng matinding pagkalito at pagkamangha. "Dok, ano ang resulta? Sabihin mo sa akin ang totoo." "Don Orlan, I don't know how to explain this. This is scientifically impossible. Ang pambihirang sakit sa dugo ni Kent ay biglang nawala. Walang natitirang bakas ng impeksyon o kainaan sa kanyang mga organo. Ang kanyang immune system ay mas malakas pa ngayon kaysa sa isang normal na bata. He is completely healed." Salamat sa Diyos. Salamat sa mga doktor." "Huwag po kayo magpasalamat sa amin, Don Orlan. Dahil alam nating lahat na sumuko na kami. May ibang bagay na nagpagaling sa kanya. Ano ba ang huling ibinigay niyong gamot o ipinainom sa kanya kagabi?" Napaisip si Don Orlan. Wala silang ibinigay na kahit ano dahil gabi na nang umalis sa mga tradisyonal na manggagamot.
Kaya naman, tinanong nila mismo si Kent kung ano ang nangyari kagabi habang sila ay natutulog. Lolo, may bumisita po sa aking ibon kagabi. Kulay ginto at pila ka mga balahibo niya. Binigyan niya po ako ng isang may wagang prutas na kulay lila. Noong kinain ko po yun, naging ganito na kalakas ang katawan ko. Nagkatinginan sina Don Orlan, Tomas at ang mga doktor. Ang ilan sa kanila ay nag-isip na baka nananaginip lamang ang bata dahil sa epekto ng kanyang nakaraang sakit. Ngunit alam ni Don Orlan na hindi magsisinungaling ang kanyang apo. Bukod dito, walang ibang lohikal na paliwanag kung paano gumaling ang isang batang mamamatay na sa loob lamang ng isang gabi. Ngunit habang nagdiriwang ang buong mansyon ng pamilya Ledesma dahil sa imalang ito, hindi nila alam na ang balita tungkol sa biglang paggaling ni Kent ay mabilis ding nakarating sa labas ng mansyon. Ang balita na may isang maywagang ibon at prutas na kayang magpagaling ng nakamamatay na sakit ay narinig ng mga malalaki at makapangyarihang tao sa bansa. Mga taong mayayaman ngunit gahaman at handang gawin ang lahat upang makuha ang ibong iyon para sa sarili nilang interes. Isang gabi, habang masayang naglalaro si Ken Sardin, may napansin si Tomas na ilang itim na sasakyan na pabalik-balik sa labas ng kanilang subdivision. At sa parehong oras, mula sa madilim na kagubatan, muling narinig ni Kent ang pamilyar na huni ng harpang musika. Ngunit sa pagkakataong ito, ang huni ng ibon ay hindi na may nahon. Ito ay tila isang babala na isang malaking panganib na paparating. Ano kaya ang susunod na mangyayari kay Kent at sa maywagang ibon? Kakayanin ba silang protektahan ni Don Orlan laban sa mga taong gustong umagaw sa lihim ng buhay? Abangan ang kapanapanabik na pagpapatuloy. Ang gabi ay mabilis na lumalim. Habang si Kent ay nakatayo sa hardin, lalong naging mabilis ang huni ng ibon mula sa kakawyan. Ramdam ng bata na may gustong sabihin ng kanyang tagapagligtas. Sa loob ng mansyon, hindi mapakali si Tomas habang nakatitig sa mga security monitor. Don Orlan, may problema po. Ang apat na itim na SUV na pabalik-balik kanina ay huminto na sa tapat ng ating pangunahing gate. May mga lalaking armado na bumababa. Hindi sila mga ordinaryong magnanakaw. Ilak ang lahat ng pinto, Tomas. Tawagan mo ang pulisya ngayon din. Walang sino mang pwedeng pumasok sa ari-arian ko nang walang pahintulot. Ngunit bago pa man makatawag si Tomas, biglang naputol ang kuryente sa buong mansyon. Nagdilim ang paligid. Ang tanging liwanag na natira ay ang mula sa buwan. Sa labas, isang malakas na kalabog ang narinig. Sinira ng mga armadong lalaki ang elektronikong gate. Ang pinuno ng mga ito ay isang lalaking may tahi sa mukha na nagngangalang Riego. Siya ay binayaran ng isang karibal na negosyante upang bihagin si Kent at alamin kung nasa ng ibong nagtataglay ng lunas sa kamatayan. Hanapin niyo ang bata. Huwag niyo siyang sasaktan. Kailangan natin ng impormasyong mula sa kanya. Kung haharang ang matanda, alam niyo na ang gagawin. Sa loob ng kwarto, mabilis na naitago ni Don Orlan si Kent. Hawak ng matanda ang kanyang sariling armas, handang ibuwis ang buhay para sa apo. Kent, dito ka lang. Huwag kang gagawa ng anuman tunog. Poprotektahan ka ng Diyos, apo. Narinig ni Kent ang mga yabag na mabibigat na sapatos sa labas. Ang pagkasira ng mga mamahaling kagamitan at ang sigaw ni Tomas na pilit tumaharang. Biglang bumukas ng marahasang pinto ng silid kung nasaan si Don Orlan. Narinig ni Kent ang sigaw ng kanyang lolo at ang tunog ng isang maikling labanan. Lolo, wag po! Sa gitna ng takot ng bata, isang malakas na hangin ang biglang umampas sa bintana ng silid. Ang salamin ay nabasag at isang nakasisilaw na liwanag ng ginto at pilak ang pumuno sa kwarto. Ang maywagang ibon ay nagbalik at sa pagkakataong ito, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit.
Kaya ba na may wagang ibon na iligtas si Kent at Don Orlan laban sa mga armadong tauhan ni Riego? O tuloy yan ang madadakip ang batang bilyonaryo? Sa loob ng madilim na kwarto, nagpanik ang mga tauhan ni Riego nang mabasag ang salamin ng bintana at pumasok ang naglalagablab na liwanag ng ibon. Ang ibong ginto at pilak ay lumutang sa hangin. At sa isang kumpas ng kanyang malalaking pakpak, nagpakawala ito ng isang napakalakas na hanging malabuhawi. Ano itong nilalang na ito? Riego, hindi ito ordinaryong ibon. Nasasaktan ang mga mata ko sa liwanag. Huwag kayong matakot. Ibon lang yan. Barilin ninyo! Barilin ninyo! Nagpaputok ng mga armas sa mga tauhan ni Riego. Ngunit ang mga bala ay hindi man lang dumikit sa ibon. Tila may isang hindi nakikitang kalasag na pumoprotekta rito. Sa halip, ang ibon ay humuni ng isang napakatinis na tunog. Isang tunog na hindi tulad ng harpa kanina, kundi tunog ng isang nagagalit na kidlat. Sa lakas ng tunog na ito, nabasag ang lahat ng mga natitirang salamin sa mansyon. At napahawak sa kanilang mga tenga ang mga kalalakihan hanggang sa manghina at mabuwal sa sahig dahil sa tindi ng sakit ng ulo. Habang nakadapa ang mga kalaban, ang ibon ay lumapit sa lihim na pinto kung nasaan si Kent. Sa pamamagitan ng kanyang tuka, tinuktok nito ang dingding at biglang bumukas ang tagu-tagong pinto. Lumabas si Kent na umiiyak, ngunit nang makita ang ibon, agad niyang naramdaman na ligtas siya. Salamat! Salamat sa pagliligtas mo sa amin. Pero ang lolo ko, si Lolo Orlan, nasa kabiling silid. Biniyag nila. Tumingin ang ibon kay Kent. At sa isang kisap mata, hinawakan ng ibon ang damit ni Kent gamit ang kanyang malalaking kuko. Hindi ito masakit, bagkos ay napakagaan ng pakiramdam. Bago pa makabangon si Riego, lumipad na ang ibon palabas ng bintana, dala ang batang bilyonaryo patungo sa madilim at masukal na kagubatan sa likod ng ari-arian ng mga Ledesma. Buwisit! Nakuha nilang bata! Sundan niyo sa gubat! Huwag ninyong hayaang makatakas ang 500 milyong piso natin! Samantala, dinala ng ibon si Ken sa kaibuturan ng kagubatan. Isang lugar na hindi pa kailanman napanatasan ng mga tao. Doon, lumapag sila sa isang malawak na damuhan na pinalilibutan ng mga naglalakihang puno na may mga kumikinang nakabote. Sa gitna ng lugar na ito, may isang napakalaking puno na ang mga dahon ay kulay lilang kristal. Katulad ng prutas na kinain ni Kent. Dito ay dahan-dahang ibinaba ng ibon si Kent. Sa unang pagkakataon, ang ibon ay unti-unting nagbago ng anyo sa harap ng bata. Ang mga balahibo nito ay naging parang usok ng liwanag. At isang boses ng isang matandang lalaki, ngunit napakakalmado at puno ng karunungan, ang umalingaw-ngaw sa paligid. Huwag kang matakot, Kent. Ako ang espiritu ng sinaunang kagubatan. Ang punong nakikita mo ay ang puno ng buhay. Binigyan kita ng lunas dahil nakita ko ang busilak at mabuting puso mo. At ng iyong Lolo Orlan, na handang ibigay ang lahat para sa kapwa. Ngunit ang kasakiman ng tao ay walang katapusan. Paano po ang lolo ko? Baka saktan nila siya ng masasamang tao. Kailangan ko siyang tulungan. Ang iyong lolo ay ligtas. Parating na mga otoridad sa inyong mansyon. Ngunit ang mga taong may masamang hangarin ay papasok sa gubat na ito ngayon din. Kailangan mong gumawa ng desisyon, Kent. Upang tuluyang matapos ang panganib, kailangan masira ng koneksyon ng gubat na ito sa mundo ng mga tao. Kung gagawin natin iyon, hindi ka na muling magkakasakit. Ngunit kailangan mong iwanan ang iyong kayamanan. Narinig ni Kent ang mga sigaw at yabag ng mga tauhan ni Riego na papasok na sa kanilang taguan. May hawak silang mga sulo at mga baril. Handang sirain ang paraisong ito para lamang sa pera. Ano ang pipiliin ng batang bilyonaryo? Ang kanyang bilyong-bilyong ari-arian o ang kaligtasan na may wagang ibon at ng kanyang pamilya?
Papalapit ng papalapit ang mga sulo ni Nariego. Ang liwanag ng apoy ay unti-unti nang sumisira sa maywagang kapayapaan ng gubat. Maririnig ang mararahas nilang tawa habang hinahawi ang mga laman. Nandito lang ang bata. May ginto ang paligid. Hanapin ang punong may lilang kristal. Yayaman tayo mga kasama. Tumingin si Ken sa nag-aabang na anyo ng espiritu ng kagubatan na unti-unti nang bumabalik sa pagiging ibong ginto at pilak. Sa murang edad na 8 taong gulang, nakita ni Kent ang kaibahan ng tunay na mahalaga sa buhay. Ang bilyong-milyong piso ay hindi siya nailigtas sa bingit ng kamatayan. Ang ibon at ang pagmamahal ng kanyang lolo ang gumawa noon. Mahal na espiritu, hindi ko po kailangan ng bilyong-bilyong pera kung ang kapalit nito ay ang kapahamakan ninyo at ng lolo ko. Isara niyo na po ang mundong ito. Handa ko pong iwanan ang lahat ng kayamanan ng pamilya Ledesma. Basta ligtas ang aking lolo at ang inyong tahanan. Sa pagbitiw ni Kent ng mga salitang iyon, ang ibong ginto at pilak ay humuni ng isang napakagandang nota. Ang pinakamalakas at pinakamalambing na harpang musika na narinig sa buong mundo. Biglang sumiklab ang isang malakas na liwanag mula sa puno ng buhay. Ang mga dahong lilang kristal ay naglaglagan at naging mga maliliit na alitaptap ng liwanag na pinalilibutan si Nariego. Ano ito? Hindi ako makahinga. Ang mga sulo natin, namamatay. Retreat. Umundor kayo. Ngunit huli na ang lahat para sa kanila. Ang kapangyarihan ng kagubatan ay hindi sila sinaktan pisikal, kundi binalot sila ng isang mahimbing na tulog. Isa-isang natumba si Riego at ang kanyang mga tauhan sa damuhan. Walang malay at ang kanilang mga armas ay unti-unting nilamon ng mga baging at ugat ng puno na tila ibinabaon sa limot. Kasabay nito, naramdaman ni Kent na dahan-dahan din siyang nanginginig sa antok. Ang espiritu ng kagubatan sa anyo ng ibon ay lumapit sa kanya sa huling pagkakataon. Hinawakan nito ang noo ng bata gamit ang malambot nitong pakpak. Dahil sa iyong busilak na puso, Kent, ibibigay ko sa iyo ang pinakamalaking regalo. Ang iyong sakripisyo ay napatunayan na karapat-dapat ka sa buhay. Matulog ka na aking kaibigan. Nagdilim ang paligid ni Kent. Paglipas ng ilang oras, nagising ang bata dahil sa init ng sinag ng umaga. Ngunit laking gulat niya nang mapansin na hindi na siya nasa gitna ng masukal na gubat. Nakaiga siya sa malambot na damuhan sa mismong hardin ng kanilang mansyon. Sa kanyang tabi, nakaupo ang kanyang lolo Orlan na umiiyak habang yakap-yakap si Tomas. Sa labas ng gate ay maririnig ang sirena ng mga pulis na umaresto sa natutulog at naguguluhang grupo ni Nariego. Kent, Diyos ko apo. Apo ko, ligtas ka. Akala ko kung ano nang nangyari sa iyo na makita kong wala ka sa kwarto at magulo ang paligid. Lolo, okay lang po ako. Ang ibon po, isinara na niya ang pinto ng gubat. Lolo, patawad po. Isinakripisyo ko po ang kumpanya at ang kayamanan natin para maligtas tayo. Napatingin si Don Orlan kay Kenta. Pagkatapos ay kay Tomas. Isang banayad ng ngiti ang lumitaw sa mukha ng matandang bilyonaryo at tinawakan niya ang magkabilang pisngi ng kanyang apo. Ano bang sinasabi mo, apo? Ang pera ay pwedeng kitain muli. Ang mga kumpanya ay pwedeng itayo muli. Pero ang buhay mo, ang ngiti mo, yan ang pinakamalaking kayamanan ko sa buong mundong ito. Walang halaga ang bilyong piso kung wala ka. Simula sa gabing iyon, nagbago ang buhay ng mga Ledesma. Ipinamigay ni Don Orlan ang kalahati ng kanilang kayamanan sa mga ospital at sa mga batang may pambihirang sakit na tulad ng kay Kent noon upang magindaan din sila ng lunas para sa iba. Ang kalahati naman ay ginamit nila upang ipasara at gawing isang permanenteng nature reserve o protektadong kalikasan ang buong kagubatan sa likod ng kanilang ari-arian upang walang sino mang tao ang makapasok o makasira nito. Lumipas sa mga taon, lumaking malusog, matalino at matulungin si Kenta.
Hindi na siya muling nagkasakit pa. At tuwing gabi ng kabilugan ng buwan, bago matulog ang batang bilyonaryo, palagi siyang tumatayo sa kanyang balkonahe. Kahit hindi na lumalabas ang maywagang ibon mula sa malayo at madilim na kagubatan, palaging may sumasabay sa hangin na isang napakatamis at pamilyar na huni ng harpa. Isang paalala na sa likod ng kayamanan ng tao, ang pinakamalaking himala ay nagmumula sa isang pusong handang magsakripisyo para sa kabutihan. At dito nagtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Sana ay kapulutan ninyo ito ng magandang aral na ang kalusugan at pamilya ang tunay na kayamanan na hindi kailanman matutumbasan ng salapi. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-share sa inyong mga kakilala, i-like at mag-subscribe para sa marami pang kapanapanabik at natatanging kwento. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta. At magkita-kita po tayo sa susunod nating kwento. God bless po sa inyong lahat. So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga kwento. Thank you and God bless you all. Peace out.